Welcome to Donmar TV News Channel. Meron po tayong nakakalungkot na balita. Itong nakakalungkot na balita ay tungkol ito kay Rodante Marcoleta na nag-withdraw na bilang senatorial slate ng BBM Sara. Okay? Hindi na siya magpapatuloy na tatakbong senador sa 2022. Okay? Alam naman natin na itong taong to ay malaki ang nagawa sa Pilipinas, especially on fighting the PhilHealth issues, mga corrupt na PhilHealth, and also yung sa ABS-CBN franchise na talagang ipinag-fight ni Marcoleta na hindi tutugutan ng prangkisa ang ABS-CBN dahil sa mga anomalyang mga violations nito. Diba? So sayang talaga itong si Rodante Marcoleta. Breaking news ito, nag-withdraw na si Rodante Marcoleta to run as Senate to 2022. Okay? Nagpa-vlog pa nga tayo kay Marcoleta noon, di ba? Na siya ang ating paboritong senador, no? So, what could be the main reason for this? Yan ang papanoorin natin sa video na ito. At itatalakay natin kung bakit siya nag-withdraw bilang senador. Tatakbong senador. Okay? Pero bago natin i-play ang video, bago natin i-explain ito lahat, mag-like muna. Like. Okay? Tapos na? Okay, like, then share this to your friends and families para malaman natin itong mga galawang pampolitiko at para malaman ang latest update ng BBM Sara, mga balitang hindi ibinalita sa mainstream media. Okay, like and share. Okay. Play natin itong video at mag-react tayo. Nakasaa dito ang buong itemized na mga tinanggap na kontribusyon at ginastos ni Marcoleta sa panahon ng election period o simula noong February 8, 2022 o kung saan nag-umpisa ang pangangampanya. Kinumpirma din ni Commissioner Garcia ang pag-withdraw ng mambabatas sa pagtakbo bilang senador. Nagtungo niya ito sa kanyang tanggapan noong February 21 at ni-refer niya ito sa kanilang law department. Sa inilabas na pahayag ng kampo ni Marcoleta, ang pag-atras nila nito ay dahil na rin sa mahina ang mambabatas sa mga isinagawang survey. Samantala ayon naman kay Attorney Vic Rodriguez, ginagalang nila ang desisyon ni Marcoleta at mayroon anyang dahilan sa likod ng kanyang pag-atras. Samantala aga, katatapos lamang nitong pinirmahang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Commission on Elections at ng PTV. So, ayun na nga guys. Nag-withdraw na itong si Rodante Marcoleta at meron itong mensahe si Attorney Vic, di ba? Pinakita dito. Yan ang pinakita. Ito ang sabi ni mensahe ito ni Attorney Vic Rodriguez, lawyer ito ni Bongbong Marcos. Isa rin sa mga tumutulong sa BBM Sara camp. Okay? Although it is with sadness that we receive the news that Deputy House Speaker Rodante Marcoleta is withdrawing from the senatorial race, we opt to follow that there must be a higher reason behind it. We respect this move and express deep appreciation for this continuous support for the BBM Sara tandem and the unit team despite his decision to withdraw. At this point, we submit to serendipity that everything happens from the point of view of destiny, believing that in the end, Representative Marcoleta might be serving a different yet a higher purpose. Attorney Victor Rodriguez, Chief of Staff and Spokesman of Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Okay? Same time lawyer of BBM.
So, sa mensaheng ito, no, may respeto ang kampo ni BBM Sara sa pag-withdraw ni Marcoleta. At sabi niya dito, there must be a reason behind this withdrawal of Marcoleta. Okay? Kung ano man yun, sabi ni Attorney Vic, ay siguro may higher purpose itong ginagawa ni Rodante Marcoleta. At bago ko ito ibinalita sa inyo, nanood muna ako ng mga balita. Meron ngang mga vloggers na nagsasabi ang kanilang mga speculation na ito yung mga speculation nila ha, na ito raw si Rodante Marcoleta kasi yung sabi niya, no, ang one of the reason nga bakit siya nag-withdraw ay ito'y tungkol sa mababa ang kanyang survey. Which is ako, nagtataka naman ako. Kasi mas pumapasok pa si Hontiveros at si Binay na parang para sa akin hindi na sila ganyan ka popular. Wala tayong question kay Ruben Padilla at saka si Tulfo, no? Kasi yung mga pangalan niyan mga popular yan sila. Yung kay Binay at saka yung kay Hontiveros, nagtatala ko bakit pumasok, no? Kasi si Rodante Marcoleta is my number one. Pangalawa ko ito. Number one ko kasi si Salvador Panelo at pangalawa ko itong si Marcoleta, no? Either of the two can be number one. Kasi pareha yang magaling magaling mag-explain at saka honest sa kanilang work. So, ayun nga, ganyan ang mga pangyayari, no? So, basahin natin ang dahil sa survey yan na nag-withdraw si Marcoleta. Yan ang main reason ni Marcoleta. Ba't pa man siyang, para sa akin ba, kung if I were to explain Marcoleta, bakit man siya magsayang ng pera, effort, and energy kung kulelat ka naman sa survey? Kasi Marcoleta is good but he is not that popular. Aminin natin yan na hindi siya popular. Sa mga nakakaalam like us, mga viewers, no? Pero yung mga ordinaryong tao hindi na alam, yung hindi mahilig sa politiko, na mas marami yan sila, di ba? Yung tayo na lagi tayong updated sa mga balita, alam natin itong gaano ang potential ni Marcoleta, kaya tayo nalulungkot, di ba? So, dito sa letter na ito, Office of Deputy Speaker Rodante D. Marcoleta of Sagip Party List, Marcoleta withdraws from Senate race. Ito yung formal information, formal letter na magwi-withdraw siya. After a grueling 4-month campaign sororities in several parts of the country where he spoke before large crowds of Uniteam and PDP Laban rallies, Deputy Speaker Dante Marcoleta decided to drop his senatorial bid for the May 9, 2022 polls. Okay, hindi ko na lang ito babasahin lahat ha. I-explain ko na lang kagad kasi nabasa ko na ito. Okay. Sa letter na ito, ipinaliwanag ni Rodante Marcoleta na siya ay nag-withdraw dahil sa lower ang kanyang survey, no? Since sa pag-file ng candidacy niya hanggang malapit na ang eleksyon, talagang mababa na yung survey niya. So ang kanya is just being practical na nag-withdraw na lang siya, no? So the reason is the survey. At saka sa letter na ito, ipinaliwanag din niya na nag-thank you rin siya kay Pangulong Duterte, no? Nagpapasalamat siya kay Duterte kasi inendorso siya ni Pangulong Duterte. At saka marami rin ang pasasalamat niya kasi hindi dahil kay Duterte wala siyang confidence na tumakbo,
pero tumakbo pa rin siya dahil in respect to Duterte. Okay? So kaya nga hindi, sa aking opinion ito, hindi ako maniniwala na mababa ang talaga si Rodante Marcoleta. I hope meron pa yung tsansa ito, if pwede ba yan sa Comelec, hindi ko alam if pwede pa ba siyang babalik at sabihin niya na i-cancel na yung kanyang pag-withdraw. So para sa akin, no, pwede pang manalo itong si Rodante Marcoleta. Hindi ako naniniwala na kulelat ito sa survey. Sa presidential survey at saka sa vice presidential survey, masasabi kong accurate yun, yung mga survey na yan. Pero dito sa senatorial survey, masasabi ko na there are times na ma-overlook natin yung ibang mga candidates, no? Para sa akin lang yun. Kasi marami ng noon na kulelat sa survey na nanalo sa election, no? Meron rin na nanguna sa survey at the end of the day natalo. So hindi talaga natin malalaman yan kung ano talaga. Kasi itong si Marcoleta unti-unti na itong naging popular dahil dun sa ABS-CBN at sa PhilHealth issue na siya talaga ang naguguna. Okay? So in this letter, isa sa mga important na phrases, paragraph na inyang inexplain na itong si Duterte, nagpapasalamat talaga itong si Marcoleta kay Duterte, no? Marami siyang inexplain. At saka nagpapasalamat siya sa mga taong nagsumuporta. Isa na ako diyan. Tayo sumuporta kay Rodante Marcoleta, no? Na bilang isang kandidato, no, hindi yan madali at nakagaan ng loob raw na makita niya every rally na marami ang sumusuporta sa kanya. Pero basing on the survey, kulelat pa rin si Marcoleta. Okay? And he also clarifies that ang kanyang pag-withdraw ay hindi ibig sabihin na ito ay mag-stop from supporting BBM Sara. He will just withdraw, but he will continue promoting BBM Sara as president and vice president. So yan ang nakakalungkot na balita, guys, na masasabi kong bad news talaga ito sa ating mga BBM supporters, kasi si Marcoleta talaga ay pag na luklok ito sa Senado ay malaking bagay ito sa Pilipinas. Pero in the good side of this, no, hindi tayo dapat malungkot, no? Kahit nalungkot tayo, pero hindi pa rin may pag-asa pa rin tayo, kasi pag nanalo itong si BBM, baka naman, no? Hindi tayo sure, pero I'm confident na kukunin ito sa kabinete ni BBM kasi magaling itong taong to, no? So if kukunin siya sa kabinete, marami talagang yung mga abuser sa gobyerno na malilintik nitong taong to, kasi wala itong pinipili. Okay? So sayang, at matatawag kong Rodante Marcoleta destiny ito, no? Na kung saan man ang patungo ng mga desisyon niyang ginawa is God's destiny na yan, no? Ano talagang mangyari. Pero as of now, ito yung nangyari. So suportahan lang natin itong si Marcoleta, at in a good side of this, sana tutulungan ito kay BBM. Okay? So yan ang balita natin ngayon. Mag-like, guys, at i-share natin to sa BBM Sara supporters, okay? And friends and families natin. Okay? Mag-update tayo dito pag may update tungkol kay Marcoleta. As of now, ito ang mga pangyayari. So, guys, see you in my next video. Don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest news ko at mga kaganapan sa politiko. So hanggang dito na lang. God bless everyone.